Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at West, isang nuclear analyst ang nagbabala sa posibleng nuclear conflict na maaari ring makaapekto sa Pilipinas. Patuloy ang alitan ng Estados Unidos at China sa rehiyon ng Asia-Pacific. Habang pinapalawak ng Beijing ang impluensya nito sa rehiyon, sinusubukan naman ng Washington na pigilan ang mga planong ito, gaya ng pagtatangkang paglusob sa Taiwan. Ayon kay Elizabeth Chao, isang research associate sa German Institute for Foreign and Security Affairs, kahit hindi maging direktang target ang Manila, nanganganib pa rin ito dahil magkapit-bahay lamang ang Pilipinas at Taiwan. Dagdag pa rito ang mga issue sa West Philippine Sea na nagpapalala ng tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng China. Ngunit hindi lamang sa rehiyon ng Asia-Pacific, pinag-uusapan ang mga posibleng sigalot na ito. Kaya naman silipin natin ang mundo ng mga world powers gaya ng US, Russia at China at tuklasin kung paano maaaring maganap ang isang nuclear wars sa pagitan nila. Ang nuclear weapon ay isang device na dinisenyo upang maglabas ng enerhiya sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog bilang resulta ng nuclear fission or fusion. Ang napakalakas na pagsabog na ito ay nag-iiwan ang radioactive debris sa atmosfera na kalaunan ay bumabagsak bilang radioactive fallout. Ayon sa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons o ICAN, nasa tinatayang may 12,512 nuclear warheads sa buong mundo taong 2023. Nangunguna ang Russia sa listahan na may halos 6,000 warheads, kasunod ang Estados Unidos na may mahigit na 5,000. Mas mababa naman ang bilang sa mga bansang tulad ng China na may 410, France na may 290 at United Kingdom na may 225. Bagamat malaki ang ibinaba nito mula humigit kumulang 70,000 nuclear warheads o Cold War, mas makapangyarihan naman ang mga modernong armas ngayon. Maliban sa mga nuclear-armed states, may mga bansa rin na nagtataglay ng mga sandatang nuklear sa kanilang mga teritoryo. Kasama rito ang Italy, Turkey, Belgium, Germany, Netherlands at Belarus. Habang may kalamangan ng Russia at the United States, inaasahan namang tataas ang nuclear arsenal ng China sa mga susunod na dekada. Talakayin natin ang epekto ng isang modernong nuclear warhead mula sa arsenal ng China. Halimbawa, sa pagsabog na isang missile sa Seoul, South Korea, maaaring magdulot ito ng milyon-milyong pagkasawi at pagkapinsala, hindi pa kasama rito ang posibleng mga fatalities sa nuclear fallout o radiation na nanatili sa lugar. At higit pa ito ang pinakamalakas na warhead ng mga bansang may mga nuclear weapons. Sa kabilang banda, gaano nga ba kalaki ang posibilidad na magkaroon ng nuclear conflict sa pagitan ng China at ng Estados Unidos? Bukod sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard noong 2023, 4 na bagong EDCA sites ang inaprubahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maglagay ng mga sundalo sa US sa bansa. Nagresulta ito sa paglala ng tensyon mula sa China na nagbabala na ang mga bagong military bases ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Taiwan. Ayon kay Elizabeth Sama, maaaring maapektuhan ang Pilipinas kahit hindi ito direktang target ng Beijing. Binigyan din niya na hindi man naging pangunahing target ang bansa. Delikado ang lagay ng Pilipinas, lalo na kung magdesisyon ang Maynila na mag-imbak o magpasok ng nuclear weapons para sa Estados Unidos. Hindi ito malayong mangyari lalo na patuloy na pinalalawak ng US ang presensya nito sa bansa bilang bahagi ng estratehiyang mabantayan ang mga aktibidad ng militar ng China. Ayon kay Sam, may dalawang posibleng eksena na maaaring magdala ng nuclear conflict sa pagitan ng Beijing at ng Washington. Ang una ay ang posibleng banta ng militar ng US-Chinese Submarine Force sa paligid ng Hainan Island na may kakayahang maglunsad ng nuclear missiles. Ang pangalawa naman ay kung sakaling lusubin na ng China ang Taiwan na magreresulta sa direktang labanan sa pagitan ng Washington at Beijing. Bagamat hindi napakataas ng probability na mangyari ang alinman sa mga ito, maaaring seryoso ang magiging resulta kung hindi mapipigilan ang mga bansang maaaring maapektuhan gaya na nga ng Pilipinas. Hindi lamang ang Asia-Pacific ang apektado sa ganitong mga issue, kundi maging ang mga bansang gaya ng Ukraine, Israel, at mga bansang nasa pagitan ng mga nuclear-armed states tulad ng mga miyembro ng NATO. Kamakailan ay nagbabala ang Moscow sa West na posibleng magsimula ang isang nuclear war kung pahihintulutan ang mga ito, ang Ukraine na gumamit ng Western weapons upang umatake sa loob ng Russia. Binigyan din pa nga ng Kremlin na bibilang lamang ang intercontinental ballistic missile nila ng mahigit 3 minuto para bumagsak sa Strasbourg kung saan nagpupulong ang European Parliament. Samantala, maaring namang lumala rin ang kalagayan ng Gaza War sa Middle East, lalo na kapag lumakas ang tensyon sa pagitan ng nuclear-armed states na Israel at ng Iran na pinaghihinalaang may posibleng nuclear deal katapat ng Russia. Kamakailang nagpasabog ang Israel ng libu-libong mga pager sa Lebanon na nagresulta sa pagkasawi at 12-dosena at libu-libong napinsalaan. Ang North Korea naman, sa pamumuno ni Kim Jong-un,
ay patuloy rin nagdaragdag ng bilang ng kanilang nuclear weapons. Isang maling hakbang lamang mula sa alinmang bansa rito ang kinakailangan upang maging mitsa ng isang nuclear war na magdudulot ng pagkawasak sa iba't ibang bansa, pati na sarili nila. Milyon-milyon, baka nga bilyon-bilyon pa ang posibleng masawi bunsod nito habang nasa gitna ng Pilipinas ang isang sigalot na huwag naman sana, maaaring maging dahilan ng katapusan ng bansa.